ba ay pet lover? Meron ka bang letmaku? Cute, clingy, pabebe, o may pet problem? Ito ang segmentong para sa inyo. Dahil dito, pet nyo ang bida. Ano man yan? Ayan, ICP. Ayan, welcome po natin sa ating kapitbahay na rin natin, si Doc Beth. Good morning po, Doc Beth. Kumusta po ang Apo. inyong umaga? Doc Beth Barrera, isa pong veterinarian. Ayan, Doc, di namin marinig Oo, ang nakamute ka tinig. ata, nakamute. Bayanan lang natin, maganda kasi itong pag-uusapan natin, mga kapitbahay. Huwag natin din ipagsawalang bahala. Diba? Lalo na maging maingat tayo sa ating mga ipinapakain, mga alagang pusa at aso. Ayan, baka Doc Beth, baka okay daw na i-unplug na lang yung Oo, ear. yung inyong earphones. Oo. Oo. Baka para mas magkarinigan. Oo. Marami tayong gustong itanong, hi C. Kasi may nakikita pa nga ako, sinishare Bagamat sa abroad yung parang may tinatawag pang mga pop Okay na po ba? cup. Ayan! Hello po! Good morning po! Doc Beth! Hi, good morning po. Kamusta po bang umaga natin ngayon? Yun lang. Ang problema kasi, kapag hindi ako naka-headset, medyo hindi ko marinig. Mahina. Oo. Ah. Yung challenging. Mahina pala tayo. Ayan. Oh. Sige po. Okay. Sige, go! Ano ba yun, hi C? Ayan, ito po, Doc, diretsuhin na namin itong mga tanong natin. Kasi po, Doc, tayo po ba, yun ang tanong po namin ngayon is, naka-encounter na po ba kayo ng any case of food poison po para sa mga alagang hayop? Ay, yes po. Opo. Maraming beses na rin po. Yung very common po, chocolate poisoning. Talagang very common po yun. Kasi maraming mga pet owners, syempre, parang naawa sila kapag nakatanggap sa kanila yung mga alaga nila habang kumakain sila ng chocolate. So, nagbibigay po sila ng chocolate sa mga alaga nila. Ayun, nagkakaroon ng poisoning. Para maging na rin po sa knowledge ng mga kapitbahay. Kasi ang iba, pati po, nami-misinterpret po nila na baka pwede naman ito kasi chocolate flavor lang naman or biscuit na may chocolate, hindi siya as in chocolate. Bawal din po ba yon, Doc? Yes po, hanggat maaari po, iwasan natin ang magpakain ng mga chocolate flavored na mga foods like biscuits, mga parang cupcakes, mga ganun. Hanggat maaari, basta chocolate flavor, iwasan po. Kahit sa gamot po, bawal din po yun. Kahit artificial po, no, Doc? Yes po? Kahit artificial po na Yes chocolate po, po, no? po, kahit artificial, lalo na artificial talagang bawal po yan. Kahit nga artificial sugar, delikado rin sa mga alaga nating aso at pusa. Then yung chocolates po kasi, may content siya na tinatawag nating theobromine or caffeine, na yun po yung very toxic sa mga alaga natin. Hindi po nila kayang digestion or i-absorb. So, kailangan po talaga maging maingat tayo sa pagbibigay ng mga food para sa mga alaga natin. Pwedeng mag-cause kasi ito ng yung hypersalivation, yung stomach upset, vomiting, at pwedeng mag-progress sa seizures. Yun, naapektuhan yung kanilang central nervous system. Doc, ang gusto ko malaman dito, gaano ba kabilis yung epekto nun? Kahit ba certain amount? Konti lang. Oo, konti lang ba? Isang Yes parang po, even candy a small lang? amount, talagang mabilis po ang pasok sa system ng pasyente natin. Kaya as soon as possible, kapag naka-ingest ng chocolates yung mga alaga natin, mas magandang itakbo na kaagad sa pinakamalapit na veterinary clinic para mabigyan ng tamang gamot. Doc, Beth, bukod po doon sa nabanggit nyo kanina, halimbawa, yun nga, marang naglalaway, may seizure po, no? Ano pa yung ibang sintomas na nalason yung ating alaga? Diarrhea, Oh. yan ang very common. Hypersalivation, diarrhea, stomach upset, talagang namimilipit sa sakit, tremors, marami pang iba na mga signs and symptoms na ma-observe tayo.
Kapag, ayan, nakita na namin na may mga sintomas na meron bang pwedeng gawin pet owner, meron bang first aid First sa aid, ganito? lalo na po kapag malayo po ang vet Oo. clinic. First aid treatment, unang-una, kapag ka naka-ingest ng poisonous substance, ang alaga nating aso at pusa, hold muna lahat ng oral intake hanggat maaari. Yung tubig, pwede pa rin naman, pero ayun, doble ingat po tayo kasi pwedeng ma-exaggerate niya pa yung problema. Yung iba, nagbibigay ng milk, hindi rin po advisable na magbigay ng milk kasi lalong lalala ang problema. Pwedeng magkaroon pa ng ibang symptoms like diarrhea. Yun. Then, pwede, ang pinakaunang dapat gawin, kung kaya, i-wash yung bibig, yung mouth niya, para mailabas yung na-ingest na toxin. Hanggat maaari, hugasan natin ng plain water lang. Pwedeng, kung kaya i-induce yung vomiting, mas maganda para mailabas niya yung toxin. Ang pwedeng makapag-coat dun sa toxins na na-ingest ng pasyente natin, yung activated charcoal. Yun. Pwede tayong magtimpla. Kung meron tayong available na food grade na activated charcoal, pwede po tayong magtimpla sa tubig tapos ipainom. Makakatulong para ma-coat yung toxins na na-ingest ng pasyente natin. Ayan, Doc, paano po ba ang treatment kapag ganito? Halimbawa, nadala na nga po sa veterinary clinic. Sa veterinary clinics naman po, ang unang-unang ginagawa po usually, tinatry po nating ilabas or alisin yung toxins na na-ingest ng alaga natin. Then, yung mga kagaya ng nabanggit ko rin sa inyo kanina, ginagawa rin po yun dito sa loob ng veterinary clinic. Then, fluids, IV fluids, napaka-importante para hindi po ma-dehydrate yung mga alaga natin. Bali, Doc, gaano katagal yung observation, yung gamutan? Yung unang ginagawa, meron tayong antidote na pwedeng ibigay, injectable po yun, para makatulong na malabanan natin yung toxins na na-ingest. Then, depende po kasi yan sa toxin na nakain ng alaga natin, kung anong antidote ang dapat doon. Then, kailangan natin ma-check yung blood profile, especially yung blood chemistry, kailangan magawa. Ma-check natin yung standing ng liver at saka kidney. Kasi sila yung number one na naaapektuhan kapag naka-ingest po ng toxin yung mga alaga nating aso at pusa. Then, ang observation period, iba-iba Opo. Pero dapat within few hours, may improvement na tayong makita. May iba na mabilis mag-respond dun sa mga gamot, pero kapag halimbawa, sobrang dami nang na-ingest, severe yung nagiging problema sa liver. Yun. So, yun, medyo tatagal ang gamutan pagka ganun. Ganun pala yun, no, Doc, Medyo no? Pag matagal, digest ng poison, liver po, kung hindi agad maagapan, dapat pala talaga mabilisang action, no? Oo nga po. Yes Pero, po. Hindi po pwedeng ipagpaliban kapag nakakain po ng poison yung mga alaga natin. Oo. As soon as possible, dapat Agad-agad. madala po sa pinakamalapit na veterinary clinic talaga. ano po yung masasabi niyo po doon, Doc? Kasi 'di ba may iba pong pet owner, lalo na po yung mga nasa bahay lang, hindi naman po na ipapa-clinic lagi. Yun nga po, ang isa po sa mga nasasabi po nila at na i-advise, lalo na po yung mga matatanda na po, ano daw, pakainin ng Saging, may narinig ako saging, saging. Ba, ano totoo pa, ba yun? pati grass, para mailabas daw po nila yung toxin if ever po. Tama po ba yung Grass eating nakakatulong para mag-induce ng vomiting. Makakatulong po sila, pero depende po sa grass. Hindi lahat ng grass po ay pwedeng kainin ng mga alaga nating aso at pusa. Yun, merong mga plants na toxic po sa kanila. Kaya hindi po lahat ng klase ng grass ay pwede nilang kainin. Ayun, makakatulong yung mga yun para mailabas yung toxins. Then, yung iba, di ba nag-a-advise din yung iba na yung sugar solution, yun, pinapainom nila. Makakatulong siya para makapagbigay ng energy kasi good source of energy yung sugar. Pero hindi siya yung antidote na kailangan natin para sa poison. Kada toxin, iba't ibang klase ng toxins kasi ang pinuproduce nung mga iba't ibang
plants, Mm. food, ganyan. So, depende po sa toxin din kung anong approach yung dapat natin gawin para ma-eliminate yung toxins na na-ingest ng alaga natin. Grabe, no? Every minute pala, napaka-crucial sa ating Mm-mm. alaga. Hindi pwedeng Yes paano po. kung working yung no? For Oo, parent? tapos naiwan mag-isa, Oo. ganun. Ay, ayoko na Yes yung po. eksena. Yung mga ano din po, yung mga simpleng halaman sa bahay. May Opo. mga plants po tayo na hindi pwedeng makain ng mga alaga natin. Iba yung mga, usually yung mga cats, may mga ano talaga sila, may mga time sila na kumakain ng halaman. Mm. Mm. Yun. So, ingat din po tayo kasi may mga plants na hindi po pwede sa kanila. Ayun. Ayan. Doc, balikan natin, bukod ba sa tsokolate, totoo po ba lahat ng caffeine, kape, bawal? Pati kape. May, Yes, oo, bali tsaka, kape. ganun din. Yung mga sugar-free na candy and gums, Oh. yung mga gumagamit ng artificial sugars, Mm-mm. bawal din po sa kanila yon kasi very toxic din po sa kanila yung mga artificial sweeteners na ginagamit po. Ayun. Mm-mm. Paano kung nanghihingi ng chicherya? Halimbawa, kumakain si Haisi ng chicharon. Oo, nagpapapi Nangangalabit eyes. pa. Oo, nangangalabit. Pag maalat, salt poisoning, yun naman ang Oh. mangyayari. Ah. Oo, hindi sila kagaya sa atin na yung maalat, 'di ba sa atin, delikado rin sa mga tao, 'di ba? Mm-mm. So, ganun, lalo na sa kanila. Mm-mm. Yung tawag dito, tinapay, hilaw. Hilaw ha, hindi yung luto. Yung luto naman, okay lang naman. Pero yung Yung dough, hilaw na dough, Mm-mm. yun, delikado po sa kanila yun. Pwede Ayun. mag-cause ng blow. Ayan. Mm. Hindi, ito parang, hindi rin mahirapan mga kapitbahay. Dok, ano yung mga parang pagkain sa loob ng bahay o nasa kusina na hindi natin pwedeng ipakain sa Oo, ating directly, alaga? Kasi oo. andyan yung, di ba? Sa condiments nga, yung maalat. Mm-mm. Tapos yung kape nga natin, tsokolate, andyan, di ba? Pati po ba yung gatas, like, di ba, Oo. yung iba pinapainom pa nila ng mismong fresh milk, ganun. Yes po, yung gatas, meron tayong formulated na milk for dogs and cats. Yun na lang ang ipainom natin. Hindi kasi lahat. Dogs and cats are fat intolerance. Mm-mm. So, hindi lahat kaya nilang i-digest. So, iwas po tayo dun sa mga milk na hindi naman talagang formulated para sa kanila. Kasi pwedeng mag-cause ng diarrhea, vomiting, stomach upset, yung mga ganun. Mm-mm. Ayan, Dok, ano At- pa? Apo. Yung mga ice cream, bawal din ha. Mm-mm. Ice cream, yung onions, garlic, bawal din yun sa Naku. kanila. Ala. Hindi pwede yung mga ulam natin, parang ang nga, tira. table food diba? no? Table Hindi food, talaga hindi din pwede. Ano epekto naman nun, Dok, pag nakain ng bawang tsaka sibuyas? May ano kasi sila, may certain toxin na pinoproduce. So, pwedeng magkaroon ng damage sa RBC production. Mm-mm. So, pwedeng mag-cause ng anemia, Mm. yung bawang at saka Ano sibuyas. yan naman? Yung luya daw, Dok. Luya, wala namang reported na case ng luya. Mm. Makakatulong sila para magamot yung Pagandahin daw yung tahol ng aso. Alam nyo yung kasi ano mga din, kapit... tomatoes, Oo. yung mga kamatis din po, at saka mushrooms. Ay, Yung bawal pinay din. po tayo. Ala. Sa kamatis po, yung hinog, yung luto, okay lang naman. Pero yung green na part ng kamatis, yun po ang hindi pwede sa kanila. Mm. Mm. Eto po may pumasok. Na tanong, Dok, okay lang ba to? Pwede na po ba ipakain sa dog ang saging? Saging okay lang naman po, pwede lang. Mm. Ayun. Kasi parang may napapanood ako, totoo ba yun, Dok? Kasi sa pagkain rin, kasi in-intake di ba, Oo. ng mga alaga natin, yung nagiging vegan, yung Yung parang nakikita ko, pinapakain, o Gulay. I don't know kung for the content lang pinapakain nila ng parang boiled na gulay, ganyan. Boiled na vegetables, okay po yun. Ah. Maganda po yun para sa kanila. Wow, parang yung pala, vegetarian. Gaya. Basta boiled lang po. Boiled lang. Boiled, wala pong seasoning. seasonings. Totoo. Dok, Then, totoo. yung grapes, yung raisins, bawal po yun sa kanila ha. Very toxic din po yun sa kanila. Ayun. Dok, totoo ba Same yun?
Yung sa pang-amoy, yung sa pang-amoy po, na mas Sa? ano sila sa pang-amoy kaysa sa panlasa. Po, ano pong about Ano, doon? mas sensitive po ba yung pang-amoy nila Oo, kaysa sa panlasa? Ay, yes po, opo. Pero may madami din silang taste buds. Ay, Ayun. ayun pala eh. So, ayan na mga kapitbahay. Yung mga bawal ipakain, wag nyo nang ipili. Wag na. Oo. Mga berries, bawal din po ha. Mm-mm. Pero hindi naman lahat ng berries toxic sa kanila. Yung wild berries, Mm. very toxic sa kanila. Yung cherries din po, may cyanide content po yun. So, pwedeng mag-cause ng lack of oxygen. Mahirapan silang huminga, ganun. Ayun. Ayan, Dok, ano pa po yung pwede nating ipaalala sa ating mga kapitbahay? Kasi iba, di ba? Parang ginagawan pa nga nila ng cake eh. Oo. Unless talagang personalized na pwede Na na pang dog at saka edible, sa edible. mga Alaga. pusa, aso. Oo. Para dun sa mga kapitbahay natin, iwasan po natin ang magbigay ng kahit na ano. Kasi syempre, tayo as pet owner, talagang mahal na mahal natin yung mga alaga natin. Tinuturing natin na parang kagaya din natin na tao. So kung ano yung kinakain natin, minsan andyan yung mga alaga natin sa tabi, nakatanghod, nag-aantay, di ba? Mukhang kawawa kapag hindi binigyan. So, wag natin kumbaga, ipairal yung awa natin, maging maingat po tayo dun sa mga binibigay po natin mga pagkain sa mga alaga natin. Dahil hindi po lahat ng pagkain ay pwede sa kanila. Then, kasi natural din naman yan, natural instinct din naman ng mga alaga natin yan. Kapag ka masama yung pakiramdam nila, kumakain po sila ng plants, ano na yun, way nila para maalis yung anxiety, ganyan. Minsan dahil sa boredom lang, minsan para mailabas yung gusto nilang ilabas. Kasi usually ma-observe natin yan dun sa mga alaga natin na medyo masama ang pakiramdam. Yung kumakain sila ng hindi naman nila dapat kainin. So, kapag halimbawa, nagsuka na, nagpanay-panay na ang pagsusuka niya, mas maganda madala ka agad sa pinakamalapit na veterinary clinic para maagapan, maibigay yung mga dapat ibigay sa pasyente natin Mm-mm. para hindi magkaroon ng mas malalang problema. Mm-mm. Doc, naisip ko lang, gaano ba katagal yung full recovery? At halimbawa po yung sabing hindi ba hihina ang kanyang parang resistensya kapag may history na ng food poisoning? Ano po ba yung parang epekto? Ano yan yung duration nung gamutan at saka yung recovery period, nakadepende yan dun sa severity ng damage na nagawa ng toxin dun sa katawan ng alaga natin. So, kailangan monitoring dun sa liver profile, dun sa liver and kidney profile niya. Kailangan po ma-monitor natin yon para alam natin kung paano yung treatment regimen na dapat natin gawin. May mga medication para dun sa liver and kidney. So, kailangan sundin din natin kung ano yung advice na medication para sa mga alaga natin. Kasi kapag halimbawa naman, hindi natin natapos yung gamutan, hindi natuloy, minsan nangyayari din naman talaga yun, financial problem, ganyan. So, hindi na kukumpleto yung gamot. Medyo mahirap. Pero, ayun nga, iwasan natin yung mga dapat na paiwasan, mga pagkain na bawal sa kanila para hindi na po natin ma-encounter yung ganong problema. Yung sa liver problem naman po, caused by toxins, pwedeng tumagal siya ng mga 2 weeks to 1 month. So, yun, kailangan nating ma-monitor talaga yun. Talaga hindi pwedeng i-take for granted. Pero para maiwasan nga yung mga ganitong scenario, di ba? O worst case scenario, talaga wag na natin pakainin yung mga hindi dapat sa alaga natin, no, Doc? Yes po. Yung yung mga pusa, 'di ba, meron talagang grass na para sa kanila. Yung cut grass na tinatawag. Oo. Talagang nagtatanim yung iba nun. May seed na binebenta na gano'n. Tapos nagpapatubo. Malaking tulong po yun sa kanila. Para mailabas din nila yung hairballs. Kasi syempre yung mga pusa, mahilig sila maglinis groom ng sarili nila. Nilinis nila yung sarili nila.
So, pwedeng makaipon ng hairballs para mailabas yun. Yun, yung cut grass, Yung nakakatulong po yun. Yung palang purpose. Yes, Ayan. oo. Marami tayong natutuhan kay Doc Beth ngayong umaga. Doc, ayan, baka may nais pa kayo sabihin na hindi namin naitanong. Nasa inyo po kapag. Kasi nabanggit sa akin ni Haisi kagabi regarding sa snail grass. So, medyo nalito din ako. Ah, medyo na ano din ako kasi bago ko lang din siya na-encounter. Regarding snail grass, hindi ko sure kung ano siya. Yung snail bite. oo, Snail yung mga bite. ganun po, yung opo. grass na kung saan nag-stay yung mga snail. Yes po, snail parang bite pa ganun. yun. Delikado Parang po snail sila, bite. ha? Opo. Delikado rin po yun. Opo, kasi 'di ba pag pagligaw na damo, doon po sila nag-iitlog o kaya doon sila dumadaan. Tapos meron pong truck ng nila ng kumbaga yung yung pag dumadaan sila, 'di ba may naiiwan silang truck. Parang ang pagkaka-research po is parang hindi po safe po 'yun sa mga alaga po natin. Tama po ba, Ayun Doc? po. Oo. Yung snail mismo at saka yung grass, Mhm. pwede kasing tirahan siya ng yung mga tinatawag natin na flatworms, fluke. Yun. So, delikado po yun kasi yung fluke nakaka-apekto din sa humans yun. Mhm. Yung mga liver, fluke, ganyan, delikado rin po yun. Kaya hindi po sila So, pwede talagang magpakainin ng kung anong ano lang na grass. Kailangan yung improvise po talaga na para sa kanila. merong grass na safe sa kanila at meron din namang unsafe. Mhm. So, kung tatanungin nyo ano yung mga grass na safe sa kanila, yung wheat grass, pwede yun, rye grass, pwede yun. Yung mga plants na very common na kikita natin sa bahay. Mhm. Merong mga plants na toxic sa kanila kagaya ng aloe vera. Ayun. Toxic sa kanila yun. Rubber plant, jade plant, pothos, yun. Para sa mga plantitos, di ba, mga may hilig sa plants. So, may mga plants tayo na dapat iiwas sa mga alaga natin. Philodendron, ano pa ang tamang pronunciation dyan? Dumb cane, lucky, bamboo, delikado po sa kanila yon. Peace lily, snake plant, Z plant, very common din yan sa mga bahay natin. Yung devil ivy, fiddle leaf, yon, bawal po sa kanila yon, very toxic sa kanila yon. Kaya hanggat maaari, kung may alaga po kayong aso at pusa, iwasan niyo pong maglagay ng mga ganong halaman sa bahay natin. Sa labas na lang. Oo, napakahalagang Wala ba? nun. Paalala, Yung di wala ba? silang access. Oo. Yung wala silang access. Opo. Parang gano'n, we cannot have both pala. Pag Oo. alaga ka pala. Pag alaga ka, hindi alaga. ka rin pwedeng basta, hindi ka rin pwedeng basta maging plantita. Yes, oo. May Magre-research consider ka. din. Oo. Kung pwede ba to sa alaga ko. Yes. Baka kasi biglang na maglaro, ngatain, mali-mali. Yes, oo. Syempre, yung mga alaga po nating aso at pusa, mga, ano yan curious yan Oo. Kung anong nakikita nila, talagang titikman Amoy nila, nila. ganyan, Tama. nila, sisirain nila, yung mga ganon. Yung May ano pa po, yung very common din, yung mga fruits naman, yung avocados, delikado rin po yun Naku, sa paano kanila. pa naman avocado na nakaraan? Yes, oo. Ayan, Doc, maraming salamat Thank sa you panahon po. ninyo. Sige po, salamat po. Ayan, happy po. weekend. Happy Bye-bye. weekend, sa ulitin po. Sa ulitin Ingat po. kayo. Bye-bye. Bye-bye. Ayan mga kapitbahay, nakausap natin ngayong umaga si Doc Beth Barrera. Siya pong veterinarian at marami tayong natutuhan tungkol sa mga hindi dapat ipakain sa ating aso at anong pwedeng gawin kapag ang alaga natin ay nalason. Wag kayong bibiti, no? Meron pa tayong makakakwentuhan. Yes. Of course, parte ito ng kapitbahay. Babalik kami agad.